Hello. Try natin sila. Itong tatlong mga kabataan. Testing. Hello, mga bro. Okay lang ba maabala kayo saglit? May konting interview lang. Nagre-record ako, okay lang. Pagka hindi okay yung interview or kung ayaw nyo ipa-upload, hindi ko upload. Pwede doon ako, upo ako doon sa ano. Pakipo na ako dito. Share na tayo. Yeah. Ako pala si Kuya JB. Okay. So, anong name mo, bro? Yuri po. Yuri. Tapos, dali baka na... Sorry. Friends. Yuri Renz and Elmer po. Elmer. So, ako medyo matanda na ako eh. 39 years old na ako eh. Eh kayo, mga teens. 15 pa lang po. 15, 18. 18, 15. Halos di kayo nagkakalayo ng edad. So, konting questions lang. Tapos, tingnan natin. Walang tama or maling sagot. So, wait lang. Sorry. Na-excite ako. ulit. So, si Yuri, tama? Yuri? Yuri. And, Friends po. Renz. Elmer po. Si Elmer. So, 15, 15. 18, 15 po. Okay. Sige. Oh. Kung sino sasagot, tutok na lang yung mic. Okay lang. Sige. Okay lang. First question. Hindi, okay. Sa inyong tatlo, kahit sino mauna. Sige po. Kung sino may idea. Pagka walang idea, pwedeng sabihin, wala pa akong idea. Kuya JB, wala pa akong idea. So, yung unang question ko, ano tingin nyo ang mangyayari sa isang tao pagka namayapa ang isang tao? Medyo malalim ba? Nagulat si Elmer. Kaya pa. Nag-pass away. Ano ang... Siguro po, mag-i-stay po siguro siya dito ng mga ilang araw bago po siya pumunta sa taas po siguro. Bago po siya sunduin. So, yung kaluluwa niya, mag-stay. Tapos, Mag-i-stay po muna siguro ng mga ilang araw. Then, bago po siya kunin ni Lord, siguro po, baka po mag-stay lang. Muna Okay. ng mga ilang araw. So, how about you? Ano po ulit question? Pagka halimbawa may isang tao na mayapa, tingin nyo, anong mangyayari doon sa taong na mayapa after? Ano po ulit? Pagka may namayapa or pumanaw na tao, anong tingin mo pwede mangyari sa kanya after niya pumanaw? After niya po pumanaw para sa akin is parang yung kaluluwa niya is parang ani ni Lord at parang ititimbang niya kung anong ginawa niya sa lupa kung kasamaan ba o kabutihan. Okay. So, titignan niya kung susuriin niya maigi. Parang titimbangin. Okay. Si Yuri, Para po sa akin pag ano po, yung tao na Pumanaw. pumanaw po. Parang ano din po, parang mag-stay muna po siya dito para mapaparamdam muna bago po siya makit muna sa langit, bago siya kunin. Kung po lilitisin po muna siya bago kunin ni Lord. okay. So, parang halos sa almost same, mag-stay tapos sa inyong dalawa parang titignan muna kung ano yung mga nagawa dito sa lupa. Yung Bago- yung mas labang po yung kasama niya o kabutihan niya nagawa dito sa ano, bago po siya kunin. Okay. So, based sa answer ninyo, parang ang leaning towards kayo na merong heaven or hell or langit at lupa. Tama? Nasabi na po sa Bible. Oh, okay. Galing. So, follow-up question doon sa first question. Tingin nyo, pagka pumanaw na yung isang tao, anong kailangan gawin ng isang tao para naman mapunta siya sa langit or sa heaven? Sino gusto mo una sumagot? May idea? Para po sa akin, Kasi, bago po siya pumano, parang ano po, gumawa muna siya ng kabutihan sa kapwa bago, kaya po ngayon magpaalam muna yung kailan siya kukunin, Aha. ganyan, tapos po ayun. Doon lang po. Yun lang po. So, sa'yo muna, Yuri, gumawa ng mabuti sa kapwa, tapos, bago mamaalam, bago Bago po pumanaw, pumanaw, mag-mensahe po ng kung kanino? kailan, Sa mamahal sa buhay? mga O, mahal po sa buhay. okay. How about sino may next? Siguro po yung ang pagkakaintindi ko po is meron po siya munang gagawing mission dito po sa Okay? bago po siya, po siguro, mag-rest. Oo. Bago siya mapunta sa langit. Opo. Pero anong kailangan, so yung mission yung kailangan niyang gawin? Opo, may para mission mapunta po sa siya. langit. Okay. How about you? And Tama, Yuri, Renz, Friends. Elmer. nice decide po na parehas lang po. Kasi bago po mawala, para magpaparamdam po muna na magiging mabuti po, mabait. May mission pong gagawin at parang sasabihin po na, kunyari sa mga magulang po natin, Aha. sasabihin nila na, anak, parang di ko nakakayanin, parang kukunin na ako ni Lord. Parang yun yung paramdam na parang kukunin na sila. Okay.
So, kung susumayin na, summary natin doon sa answer nyo, almost lahat kayo parang nagli-lean towards sa kailangan tayo may gawing mabuti sa kapwa, sa pamilya, sa ibang tao, pati na rin sa sarili natin. Para eventually, pag dumating yung araw na yung papano isang tao, dahil lahat naman tayo, walang excuse, no? Yes. Walang immortal. Walang immortal. Exactly. Hindi naman po natin alam kung saan kailan tayo Yun lang yung magkakaiba ng oras. Okay, tama. Pero, ang based on sa pagkakaunawa natin ngayon is, gawa muna tayo na mabuti, tapos pagka time na natin, time na talaga. Wala na po wala tayong magagawa, si Lord na, Si Lord na ang kukunin bahala. na tayo ni Lord. Opo. Pero doon sa unang sagot niyo dalawa is, susuriin muna, titimbangin. Titimbangin kung anong nagawa mo sa Titimbangin po kung ano po ang nagawa mo sa lupa na kabutihan o kasamaan. Okay, gets. So, based dun sa understanding natin, yun yung way para mapunta sa langit. Tama. Tapos, kabaliktaran nun, mapupunta sa lupa. Ibig sabihin, gumawa ng kasalanan sa ibang tao, pag natimbang na mas matimbang yon, doon tayo pupunta sa kalaban. Kalaban, tawag natin no, kalaban. Ayaw natin doon. No? Punong-puno kasi ng ng kasamaan, anxiety, stress, depression, Anxieties. Tapos, galit. anger, hatred, lahat ng negative nandun sa kalaban. So, iwasan natin yun. Ayaw natin nun. Pero, tanungin ko lang kayo. Sa tingin nyo, enough na yung mga nagawa nyong kabutihan? Kung sakali, halimbawa, wag ako pala kasi kayo sasagot ito sa sarili niyo. Halimbawa kayo, for example lang, knock on wood, no? Ngayong buhay nyo na to, kinaumagahan, di na kayo nagising. Pero hindi masakit, di lang kayo nagising. Halimbawa si Elmer, tingin mo, sapat na yung nagawa mong kabutihan na titimbangin ni Lord para mapunta ka sa langit? Para sa akin, hindi pa po. Hindi pa. Sa about sa'yo, Renz? Para sa akin po, hindi pa rin po. Kasi parang masyado po maaga para po mamatay po tayo kagad. At marami pa tayong pangarap sa buhay na kailangan to pa rin, no? Siguro. Ganun din po sa akin, para po sa akin hindi rin po. Kasi ano po, masyado pong maaga na mamatay po tayo kasi marami po tayong kailangan gawin sa buhay o mission o masuklian ng kabutihan ng magulang natin. Tapos ilang po. Okay. May dadagdag yata si Elmer. O sige. Para sa akin po, hindi pa rin po. Kasi Lapit mo konti. marami pa po tayong gagawing mission sa buhay na kailangan to pa rin at parang ginagawa ang mission natin para ipatupad ni Lord kung anong nangyayari sa atin. Pero kung kukunin na talaga tayo ni Lord sa gantong age, wala po tayong magagawa. So, parang ang sagot nyo, parang sa ngayon, not enough. Kulang pa. Kung madadagdagan pa sana ni Lord, may madadagdag pa, may magagawa pa. Kaya lang, kung mapapansin nyo lahat ng sagot nyo, ang sagot, unsure. Hindi sigurado. Medyo risky. Lord, kung di ako sure, saan ba ako talaga mapupunta? Pwede mong isipin yun eh. Di ba? So, sa ngayon, di natin naisip yun. Pero naniniwala ba kayo minsan may bata na aksidente? Sabihin natin na aksidente. Minsan naman, talagang time niya na. Tapos bigla siyang pumanaw. Tapos yung katulad ng scenario ninyo, hindi pa enough. So, kumbaga, nakakatakot tapos unsure. And tignan nyo to, alam nyo ba na lahat tayo pantay-pantay? Lahat tayo makasalanan. Opo, lahat. Simula pa po noon dati. Tanongin ko kayo tatlo, tignan nyo kung may magme-make sense yung sagot dito sa tanong. Nakapagsinungaling na ba kayo kahit isang beses sa buong buhay niya? Opo. Lahat po. Lahat tayo. Parang walang excuse doon. Wala pong excuse doon. Guilty ako. Sobra guilty si Kuya JB. Kahit kami rin po. Oo, guilty talaga. Kahit sino tanongin natin eh. Yung hindi magsisinungaling. Posible na po yun. Ngayon, nakapag-isip na ba kayo ng masama sa kapwa? Or nakapagsalita na kayo ng masama sa kapwa? Opo. Yes. Minsan, dahil sa nagawa nilang hindi maganda sa atin. Diba? Parang retaliation na parang, parang nagre-retaliate na lang. Hindi naman yung gusto natin gawin, pero nagawa natin. So, Parang nabigla lang. nabigla. Sometimes, nabigla. Ano lang po ng damdamin. Gusto ng damdamin. So, guilty rin ako dun. So, pare-pares tayo. So, doon sa dalawang bagay na lang na yun, pagka tinignan tayo ng Diyos, sa dalawang kasalanan na nagawa natin na yun, tingin nyo, guilty ba tayo or deserving ba tayo ng punishment or reward? Para sa akin po siguro yung punishment. Kasi po doon po tayo makakabawi sa punishment na yun na yung kasalanan po nagawa natin, doon po siguro tayo matututo or doon po tayo magtuon sa punishment na yun para
i-take po natin siya as motivation para po magawa po natin yung tama na dapat gawin para po may reward din po na bumalik na ibigay si Lord. Meron kayo idea bukod sa sinabi ni Renz? Para Yung same lang question para ulitin ko yung tanong. Based to sa nakapagsinungaling tayo, nakapagsalita ng masakit sa kapwa, pwedeng nakapag-isip din tayo ng masama sa kapwa. Tingin nyo kung yun yung nakikita ng Lord currently, guilty ba tayo, deserving ba tayo ng punishment or reward? Punishment. Punishment. How about you, Yuri? punishment din po kasi po kailangan po nating pagdusahan lahat ng nagawa natin na masama sa ating kapwa o masuklian o makabawi man lang ng kabutihan sa kanila po. Okay. So tama naman 'yun kasi bigyan ko lang ng example para lang ma-justify natin yung sinabi nyo which is tama naman. Sa human standard ng justice system, pagka may judge, for example si Kuya JB, nakagawa ako ng karumal-dumal na krimen. Tapos caught in the act, may camera, tapos may 10 witness pa. So pagdating sa husgado, gumulong yung kaso, nahatulan ako ng panghabang buhay na pagkakakulong. Sabihin na lang natin palalain na natin yung sitwasyon ko. Death penalty, elective chair, sa halimbawa. Tapos nung binasa na ng judge yung kaso ko, o yung hatol ko, tapos sinabi ko sa Judge, mabigat pala yung kaso ko. Medyo hindi ko pala matatanggap. Pwede bang patawarin niyo po ako tapos hindi na po ako uulit doon sa nagawa kong kasalanan? Tingin niyo, patatawarin ba ako ng judge? Palalayain ba ako ng judge pagka humingi ako sa kanya ng... Hindi po. Hindi. Kasi pagka pinatawad ako ng judge, hindi siya Magiging unfair. Unfair. Oo. Equality na po. Oo. Tapos hindi siya makakaupo doon kung unfair siya. Opo. Dapat fair lang po talaga siya. Kung yung tao na yon naging patas doon sa hatol, kasi may compassion siya doon sa nagawa ng mali. What more yung Panginoon? Nabigyan ko kayo share ako ng verse sa Bible. James chapter 2 verse 10. Sabi doon, whoever follow the law or whoever keep the law and miss one point is guilty of all. Ibig sabihin, nagsinungaling pa tayo, guilty na tayo sa lahat. Kaya pala lahat tayo dito guilty. So ibig sabihin, si Kuya JB hindi mataas kay Yuri, kay Renz, kay Elmer. Same thing lahat ng tao. Kayo din hindi kayo mataas sa patas-patas tayo sa Panginoon ng Diyos. Sa mata ng Diyos, mata ng Panginoon. Kaya lang, sabi sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. But the gift, focus tayo dun sa wages, kabayaran, tapos sa sin, ng kasalanan, kamatayan, death, tapos yung but the gift, regalo. So, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ano ibig sabihin nun? Lahat ng kasalanan natin, ang kabayaran ay ang buhay natin. Or, buhay. But the problem is, pag tayo ang nagbayad ng sarili nating kasalanan, it's a total separation with God. So, pag separated tayo kay God, separated tayo kay God, we are not going to heaven. We are going to hell. So, we will be with Satan. Now, the thing is, paano natin babayaran yung kasalanan? Babayaran ba natin ang buhay? Sabi ng Panginoon, no. I would not let Yuri, Renz, and Elmer and Kuya JB to be with Satan. I'll make a way. Because everything that we are going to do wouldn't be enough. Will never be enough. Like what you've said kanina, yung ginawa nyo ngayon, bigla kayong pumanaw bukas. Sabi nyo kanina, not enough. Kung not enough yon, there's higher possibility na hindi tayo sa langit mapupunta. Kasi tayo mismo duda na. But God said, you are secured with me. So, ang ginawa ng Panginoon Diyos, nakita niya yung hinaharap. Alam niyo ba yung time, space, and matter? Yung tao ang nakapag-invento niya. Kumbaga, nakalculate ng tao. Pero, ang Panginoong Diyos, labas siya sa time, space, and matter. Mas malawak pa. Hindi siya nasasakop. Hindi siya bounded. Hindi siya napapaloob sa time, space, and matter. Siya naglikha nun. So, ibig sabihin, kita niya yung past, future, present, and future sense. Pero sinasabi ng Panginoon, papadala ko yung aking anak, which is Diyos din siya, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, pero papadala ko yung Diyos anak, magkakatawang tao siya, kasi makapangyarihan ako. Pero tingnan nyo to, kasi sinasabi, hindi pwedeng maging tawang Diyos. Pero kung ang Diyos ang nag-create ng universe, at ng earth, at ng lahat ng bagay dito sa mundo, napakasimple nung kumuha siya ng katawan tao, tama? Kasi yung universe nga, posible nang gawin tapos nagawa na.
Nasabi ng Panginoon, papadala ko yung aking anak, kukunin ko lahat ng kasalanan ni Yuri. Kasalanan mo kahapon, simula nung 1-year-old ka, kasalanan mo ngayon, kasalanan mo bukas at sa huling pagkakataong hininga ng buhay mo, lahat ng kasalanan mo, kukunin ko rin yung sa'yo, Elmer, kukunin ko rin sa'yo, Yuri, pati yung kay Kuya JB, kukunin ko din, tapos babayaran ko yun. Paano ko babayaran yun? Paano magiging patas sa Diyos Ama? Babayaran ko ng buhay ko, kasi ang kabayaran ng kasalanan ninyo lahat ay buhay. Pero hindi babayaran ng buhay ninyo, kasi mahal ko kayo. Mas gugustuhin ko nang makasama ko kayo sa langit, kaysa mapunta kayo kay Satan. Ako magbabayad ng mga kasalanan ninyong lahat. Him who knew no sin has been made sin for us. Ibig sabihin, ang Diyos Ama, pinatong kay Diyos Anak, kay Jesus Christ, lahat ng kasalanan natin. At nung namatay siya, nung pinako siya sa krus, pinagdaanan niya lahat ng hirap, sinalo niya lahat ng hirap. Nung namatay siya, bago siya mamatay, sinabi niya yung word, tetelestai. Greek word siya. Tetelestai, ibig sabihin, kasi nung panahon ni Jesus Christ, Romans ang namumuno. Ang language na ginagamit nila, hindi Hebrew. Jewish sila dapat Hebrew. Pero dahil ang sakop sila ng Romans, Greek yung ginagamit nila. Natuto sila magsalita ng Greek. Nung sinabi ng Panginoong tetelestai, ang meaning nun sa English, paid in full. Pagka-utter ni Jesus Christ ng tetelestai, He gave up the Holy Ghost, which is the Holy Spirit. Now, namatay na yung kasalanan ni Elmer, ni Renz, ni Yuri, ni Renz, ni Elmer, tsaka ni Kuya JB. Nung nabuhay siya, after 3 days, nabuhay tayong muli. We are spiritually dead, but the Lord Jesus Christ had suffered to make us spiritually alive. Now, nung nabuhay muli after 3 days ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan natin has been paid. And His divinity has been shown. First off, 100% human siya. Para patunayan sa tao na siya lang ang kayang lumakad sa mundo ng perpekto, banal, at makatwiran. Holy, perfect, and righteous. Ibig sabihin, walang makakagaya. At siya lang yung nakapag-sacrifice ng sarili niya. To show us that He's the only one who can do it. Now, this is the gospel or the good news. Sabi ng Panginoon, you who believe in my Son, the Father, God the Father, whichever seeth my Son and believe it on Him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. John chapter 6 verse 40. Pero medyo tricky. Kasi, Kuya JB, sabi mo, whichever seeth the Son. Hindi na natin kayang makita ang Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi na. Kasi, umakyat na siya sa langit. Diba? Actually, to make it clear, 3 days nabuhay siyang magmuli. Pero hindi pa siya nag-goes up 7. Nag-stay pa siya ng 40 days, showing to 500 witnesses, including the apostles. So, after 40 days, nung nabuhay siyang magmuli, tsaka siya inangat ng Diyos Ama sa langit. Now, the question is, paano natin makikita ang Diyos Ama? Ang Diyos Anak, kung nasa langit na siya? Sa John chapter 1 verse 1, nakasulat, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos. In John chapter 1 verse 14, pinaliwanag doon kung sino yung salita. And the Word was made flesh, nagkatawang tao, and dwelt among us, nanirahan kasama natin, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten, nag-iisang anak, of the Father. So it is talking about our Lord Jesus Christ. Full of grace and full of truth. Now, if our Lord Jesus Christ paid 100% of Yuri's sin, Ren's sin, and Elmer's sin, and Kuya JB's sins, what do you think? How many sins do we still have? A lot more. 1. Ikaw? A lot more. Lot more. Lot more. How about a lot more. So, ulitin ko yung question, papalinawin ko. Kung binayaran ng Panginoong Diyos ang lahat ng kasalanan ni Yuri, ni Renz, saka ni Elmer, ni Kuya JB, nakalipas, present time, pati yung future sins, bago siya mamayapa or even pagkapayapa niya, binayaran ng Panginoong Diyos lahat yon. Ilang kasalanan pa ang natitira sa atin? Ulitin ko, binayaran ng Panginoong Diyos lahat ng kasalanan natin. Ilang kasalanan pa? Lahat, Elmer, para mas malinaw, si Lord sabihin sa'yo, Elmer, bayad na lahat ng past mo, present sins mo, pati future sins mo, bayaran ko na, ilan pang kasalanan natira sa'yo? Wala na po. If
halimbawa, bukas, aksidente lang. O kaya, bigla ka na lang di nagising, which is payapang pagkakapanaw. Tapos, sinabi sa'yo ng Panginoon, bago ka pumanaw, bayad ng lahat. Tingin nyo, saan kayo mapupunta? Sa heaven or sa hell? 50-50 akin eh. 50-50. 50%, sige. Sige, okay lang. 50-50 rin. 50%. 50%. 50%. So, pagka sinabi nating 50%, ibig sabihin may 50% na natirang kasalanan. Ay, so 100% na. Tignan nyo to. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. It's not earned. It's not achieved. It has been received. Tinanggap mo yung eternal life, hindi mo pinagtrabahuhan. Yung pinagtrabahuhan, then yun yung gospel na kumalat sa buong mundo, napakatagal na panahon. Ang tawag doon, distorted gospel. But if you will read the Bible front to back, you will never read it. You will never be able to read na paghirapan mo yung eternal life. Ang sinasabi ng Bible, I give you eternal life for free. For example, let's say, for example lang, itong tubig na to, precious. Halimbawa, napakamahal nito, $1 billion to. Bigay ko sa'yo, Yuri. Sa'yo na yan, Yuri. As a gift. Tapos tinanggap mo ngayon. Tingin mo, libre mo natanggap. Opo. Libre. Ngayon, bigay ko sa'yo yung unang gospel na kumakalat, which is yung mali. O, Yuri, bibigay ko sa'yo itong tubig na to, $1 billion ang value niyan. Kaya lang, pag uminom ka, babawiin ko. Libre o may kapalit? May kapalit po eh. Pag pinagtrabahuhan mo, hindi na gift. Tama? The Bible is telling us, eternal life is given to us by God for free. Now, kung binigay sa atin ang eternal life at binayaran lahat ng kasalanan natin, gagamitin ba natin yung grace? Grasya kasi yun. Grace, are we going to use the grace of God for us to sin whenever we want or wherever we want? Hindi. Kasi meron tayong gratitude and thankfulness. Doon tayo gagawa ng mabuti. But to make it clear, we're not doing good works to obey God to be saved. Hindi yun yung gospel. We're doing the good works that you're thinking earlier because you are already saved. Now, alin sa dalawa ang mabuting balita? The gospel means good news, mabuting balita. Gusto ko itang bigyan, Elmer, Renz, and Yuri, and JB, gusto ko kayong bigyan ng eternal life. Kaso pagtrabahuan nyo. That's the first gospel na pinapakalat ng false doctrine. False doctrine ang tawag. Tapos yung pangalawang gospel, Elmer, Renz, Yuri, JB, hindi nyo kayang bayaran yung kasalanan nyo kasi mahihiwalay kayo sa akin eh. Ako na magbabayad at binayaran ko na. You only have to believe that I am your Lord Jesus Christ and I've already saved you and I already saved you. If you believe that, okay na. Alin ang magandang balita sa dalawa? Yung unang example na doctrine o naturo o yung isa, yung pangalawa? Yung second gospel po. Second. Alin ang manipulative? Alin ang nagko-control sa tao? Yung una o yung pangalawa? Yung una po. God is not trying to manipulate us because it is not love anymore if it's being forced. Abuse na siya eh. Palibawa yung girlfriend mo, kunyari may napupusuan ka, ayaw sa'yo, ginawa mo, inuwi mo sa bahay mo, kinulong mo doon. Love ba yun? Hindi po. Satan is forcing us to go to hell by deceiving us to do good works. By us doing good works, Satan is actually deceiving us to make ourselves as gods. Meaning, God, we can do the works that you have finished to do because we are also God. In Genesis chapter 3 verse 5, ganito diniceive ni Satan si Eve, yung serpent si Eve. Eve, sabi ng Diyos, huwag kakain, di ba? Alam ng Diyos, pag kinain mo yung prutas na yan, tatalino ka. Magme-make sense sa'yo lahat. Tapos, magiging para kang Diyos. At malalaman mo yung tama sa mali. Ganun yung ginawa. Ngayon, yung tatalino, grace
Hindi ako deserving, unworthy ako, tapos bibigyan ako ni Lord ng grace. Parang may mali, unfair kay Lord. Di nag-make sense. Diba? Ngayon, pinag-make sense mo sa sarili mo. Tumalino ka. Kinontra ngayon ni Eve kung ano yung sinabi ng Diyos. That's also the same thing that we are trying to do before we heard the gospel. Na kailangan namin gumawa ng mabuti para ma-save. But the gospel is saying, you are saved first because God loves you first. And then because God loves you first, and then you realize that He paid for all of your sins, you will be grateful and thankful, and you will love Him back. And then doing the good things that you want to do before, because you love God, not because you want to earn salvation, that's the true gospel. Hindi na siya mabigat ngayon gumawa ng mabuti. Kasi pag nadapa ka pala, itatayo ka ng Panginoon. Nakasulat sa Psalm chapter 37 verse 23 and 24. The steps of a good man was ordered by the Lord. And He's delighted in His way. Pagka tinagalog natin yun, ang lakad ng mabuting tao, which tinatry natin maging mabuting tao, no? Ordered by the Lord. And natutuwa ang Diyos sa mga ginagawa natin ngayon. Verse 24, though Yuri fall, Renz fall, and Elmer fall, even Kuya JB fall, I shall not utterly cast them down. Ibig sabihin, hindi ko sila i-condemn, hindi ko sila i-judge, hindi ko sila itatapon sa impyerno, because I, the Lord, upholdeth them in my hand. Ibig sabihin nun, yung eternal life, nasa kamay ko, binigay ko sa kanila. Wala sa kamay nila na inalay sa akin. Nagets nyo? Ang ibig sabihin ng Panginoon sa Biblia, I want you to be in heaven, all of you, including Kuya JB ninyo, na ginagamit ko ngayon para i-share ang gospel. You only have to believe that I am the Lord your God and I have the capability to give you eternal life. If you believe that I created the universe, the earth, and given you life, and I created you in our own image, it means you believe that I can save you, and I've already did. Ginawa ko. Now, sa tingin nyo, yun yung tunay na gospel. Sigurado ako. I've read the Bible front to back twice now, tapos sintry ko na siya pangatlong beses. Hindi ko siya sinasabi para ipagmalaki. Sinasabi ko lang, wala akong nabasa doon na gumawa ka ng mabuti, tapos bibigyan ka ng eternal life. Bibigyan ka ng eternal life nung nagtiwala ka sa Kanya ng buong buo. Tapos gagawa ka lang ng mabuti because saved ka na. Yun yung gospel. Mapupunta sa inyo yung grace ng Panginoon pag tinanggap niyo. This is my question, but I'm not going to force you. Kasi hindi love pagka finurse ko kayo. Pwede kayong sumagot ngayon, pwedeng pag-isipan yung maigi, yun na dinig nyo. Based on what you've heard, that our Lord Jesus Christ already saved us, including me, pare-pares tayo. Would you allow yourself to accept our Lord Jesus Christ as your one and only Savior and the source of your salvation? So, tingin mo, Yuri, kaya mo sagutin siya ngayon? Hindi po. Okay, pag-isipan mo maigi. Pag-uwi mo, pag nilay-nalayan niyo, pag-pray niyo, how about you, Renz? Hindi pa. Ano po rin question? Kung ang Panginoong Diyos ay binayaran lahat ng kasalanan natin at bayad na talaga siya, willing ba tayo na tanggapin siya na ating Panginoon at tigapagligtas? Kasi pagka tinanggap natin siya, the Holy Spirit will live inside of us and will guide us eventually, step by step. And it means, once you accept, pag tinanggap mo ang Panginoong Diyos, ligtas ka na. Ibig sabihin, you can rest assured, whatever happens to you tomorrow, you will go to heaven. Now, it's up to you. Kasi di ko nga pwedeng sa inyo. But that's the question. Kung willing kang tanggapin na iniligtas ka ng Panginoon. Willing. Tapos, Renz, Yuri, you can try to ponder on it. Pwede niyong pag-isipan, kasi depende yan kung paano kayo tinatouch ng Panginoon. Willing din po siguro. How about you, Yuri? Medyo magulo lang yung paliwanag ko, siguro baka naguluhan ka lang, pero isipin mo maigi. Siguro, bigyan kita ng follow-up question. Willing ka bang bayaran yung kasalanan mo nang ikaw magbabayad?
Or willing ka bang pagkatiwala sa kay Lord siya na magbayad para Oo, sa'yo? pagkatiwala po kay Lord. Kasi po, tulad po ng sabi ninyo na lahat po ng kasalanan po natin na ipinayaran po na lahat niya. Tapos, yun lang po. Willie po. So, yung pagtanggap sa Panginoon, it's between you and God. Kasi, di ko malalaman kung ano laman na nasa isip niya. Pwedeng hindi niyo rin laman na nasa isip. But if I can boldly say, what's inside my heart right now is I want to share the gospel to as many people as I could because I was once lost. I was once lost. I was once suicidal. Kaya laki ng utang ko ng loob sa kanya. Andun na ako sa point na I'm ready to give up. I'm calling it quits. Sabi ko sa kay Lord, kunin mo na, hindi ko na kaya. Malaki pa kinikita ko nun. Nasa 5 digits. Ano po yung trabaho ninyo po? Dati akong project manager tapos business development manager sa isang marketing firm noong 2023 to 2024. Tapos gumawa ako ng content ng Tamiya Mini Folder Drive noong 2024 to 2025. Although, noong 2018, 2019, 2020, nagtatamiya Mini Folder Drive content na rin ako. But, laging may empty space sa puso ko eh. Ang nag-feel lang si Lord. Siya lang nag-feel eh. Kaya sinuko ko yung kay Lord yung buhay ko, tapos inaral ko yung Bible. Kasi hindi pwedeng kasi pwede nyo hindi ako pagtiwalaan. Paano kung niloloko ko kayo? Diba? So, you need to be skeptical. You need to investigate. Try to read the Bible. If I could suggest, read the Bible sa New Testament, sa John chapter 1, tapos tapusin niyo yung John chapter 1 to 19 yata, 20. Tapos basahin niyo Matthew, Mark, and Luke kasi dandun yung gospel. Yung gospel, yun yung time na nakasama ng mga tao na yon or na-witness nila si Lord Jesus Christ. Tapos yung sumunod na mga books sa Bible, yung sinulat ni Apostle Paul, hindi niya personally na-witness si Jesus Christ, but Jesus Christ showed himself unto him. Tapos binigyan siya ng direction. So, okay lang ba pag-pray ko kayo? Okay lang. Sige. Pero kayong gustong ipag-pray, prayer request ang tawag doon eh. Kunyari, for example, gusto mo makapasa, or for example, may nararamdaman yung family, one member sa bahay, pag-pray natin, or anything. Blessings, pwede rin. Yuri, meron kong gusto mo ipag-pray. Wala naman po, lagi naman po kami meron. All goods. Okay. So, general yung pag-pray natin kay Yuri. How about you, Lance? Siguro po yung yung maging healthy po yung buhay natin at wala po tayong pagsubok na daanan po siguro na mabigat na darating na pagsubok po siguro at malagpasan po natin yun ng maayos at walang nasusugatan or walang napapahamak. Ayun po. Okay. Alam po, para sa akin, Pwedeng personal pwedeng yung gusto mong talagang ipag-pray. healthy family po and sana mas tumagal pa yung buhay ng magulang ko at Amen. mas matagal pang makasama sila. Amen. Sige, pag-pray natin. So, let's bow our heads and let's close our eyes. Heavenly Father, thank you po. Maraming salamat sa opportunity na to. Nagdasal po ako kanina. Padala mo po ako sa mga taong gusto mong madinig yung salita ninyo. And tulungan niyo po ako na sabihin yung gusto niyo iparating sa kanila. So, maraming salamat po dahil hindi incident or accident yung nangyari na to. Nag-beat kami. Lord, I'm praying for Yuri, for Renz, and for Elmer. Kay Yuri, lahat ng makakatulong sa kanya sa pagkilala pa sa iyo and then sa buhay niya sa araw-araw, including his family, Lord. Kung hindi ko po alam kung may pinagdadaanan yung family, baka mamaya yung family niya may pinagdadaanan, hindi masabi kay Yuri kasi ayaw mahirapan si Yuri, ayaw maglalala si Yuri, but whatever it is, Father God, that Yuri and his family is going through right now, I know that you are taking care of it. Kay Renz naman po yung health. And add na rin po natin yung wealth, Father God, kasi kadugtong din yung maging healthy ang tao pagka walang alalahanin. Kung financially okay, mariresolbahan pati yung health-wise. So, just in case may mga hidden na nararamdaman sa katawan yung family ni Renz, and including Renz, or healthy body kay Renz, tsaka kay Yuri, tsaka kay Elmer, Father God, I know that you are able to hear our prayers and our plead unto you. So, our request unto you, Father God,
And to Elmer as well, yung health ng family niya, Father God, long life. Actually, para sa amin lahat. I know, Father God, that you will be using us mightily. Ito na yung first step na nakilala ka namin, naintindihan namin yung gospel mo. Ikaw naman yung magdidilig, yung seed na nasa puso nila ngayon, mag-grow dahil sa'yo. Malamang hindi ako magpa-follow up kasi baka hindi na rin kami magkita sa susunod, or eventually, baka gusto mo rin, i-will mo rin na magkita kami sa susunod, sa ibang araw, ibang panahon. But, Father God, I know that you're listening to a believer's prayer. And I'm praying for all of them na kung ano man yung plano mo sa kanila ay mangyari, at sigurado ako yung plano mo sa kanila ay heavenly at para sa kanila, para sila maging maayos, mamuhay dito sa mundo at maging ilaw para sa iba, pwedeng sa kamag-anak, pwedeng sa kaibigan, o pwedeng sa makikilala sa inaharap. So, hipuin mo po yung mga puso nila, palakasin mo po yung mga katawan nila, iwas mo po sila sa lahat ng temptation, tukso at kapahamakan na dinadala ng kalaban. Ginagamit din yung ibang tao para sila mapahamak. Iwas mo po sila sa ganong klaseng pamamaraan ng kalaban, Panginoon. At biyayaan mo po sila ng makamundong bagay upang magamit nila para maipakalat pa ang mabuti mong balita at ang pagmamahal mo. Magsilbing kahawig ka nila, Panginoon, at maging ilaw sila sa kung saan man sila mapupunta. Panginoon, sila ay uuwi. Ako ay uuwi after this. Di ko lang alam kung anong oras sila uuwi. Di ko rin alam kung anong oras ako uuwi. But pagpauwi na po kami, Panginoon, at kung ano pang activity yung gagawin namin, kwentuhan nila, i-bless niyo po yung kwentuhan nila, Panginoon. Gabayan niyo po kami pauwi. Keep us safe. Natin niyo po kami sa aming mga tahanan, aming mga tirahan. At Panginoon, yakapin po kami mamaya. At kahit ngayon po, at paramdam mo po sa amin ang salita mo at ang kasiguraduhan ng kaligtasan sa piling mo. Maraming salamat, Panginoon. Alam ko nakikinig ka, and ikaw na po bahala sa bawat isa. Tinataas ko na po sa inyo palooban, not my will, not our will, but yours be done. And we're praying in our Lord Jesus Christ's name, our Lord Yeshua HaMashiach's name, Jesus the Messiah, Jesus the Anointed One, our Lord Jesus Christ, our one and only Savior. Amen and amen. Amen and amen. Whew. Praise God. Praise God. Thank you bro. Okay, end ko na pala to. Si Yuri, si Renz, and si Elmer, permission lang. Okay lang ba kung ipopost ko to? Baka kasi may makadinig na kagaya ng edad nyo, may encourage sa mga naging natin. Thank you. God bless. At cut ko na to. Kwentuhan muna kami saglit.